may Tiague sa Isabela, wala nang supply ng kuryente dahil sa Bagyong Paulo. Magdaang pamilya, nasa evacuation center na. Provincial government ng Cebu nakatuon na sa relief, early recovery at rehabilitation efforts matapos ang malakas na lindol. Household siguro, pakonti-konti within a week we will try to finish that, ano? Pero I cannot commit really the timeline, no? Pero talagang yung tinatrabaho niyan. Kasi actually, to date, umaakyat na yung percentage namin. Supply ng kuryente sa Cebu, target maibalik ng Department of Energy sa 100% operation sa loob ng isang linggo. UNTV News and Rescue at Members George of God International naghatid ng tulong sa mga nabiktima ng lindol sa Bugos City. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nangangapa pa rin sa dilim ang mahigit 60,000 mga sambahayan sa Cebu matapos ang malakas na lindol noong Martes ng gabi. Ngunit ayon sa Department of Energy, naisaayos na ang mga generation at transmission lines ng kuryente sa lalawigan. Sa pagtaya ng DOE, makukumpleto nila ang pagbabalik ng serbisyo ng kuryente sa mga ito sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Talagang devastated, like Bogo and all the towns there. There are buildings there na nag-collapse talaga. Mga tao hindi na natutulog sa bahay nila kasi sa nervyos because of the aftershocks. Dapat unang maibalik ang serbisyo ng kuryente sa anumang kalamidad. Ito ang paniniwala ni Energy Secretary Sharon Garin kasunod ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya ng Cebu, partikular na sa Bogo City. Ayon sa kalihim, naisaayos na mga generation at transmission lines ng kuryente sa lalawigan. Inunang ibalik ang serbisyo ng kuryente sa mga ospital at water districts. At ngayon ay sinasaayos na ang power distribution sa mga bahay. Since the backbone is fixed by the distribution, lateral na tayo, papuntang household na. Pero hindi po mabilis. Kasi kailangan i-check isa-isa na walang problema. Eh napakadami, 64,000 households yata. Umaapila ng pasensya ang Department of Energy sa mga apektadong komunidad sa Cebu na nakararanas pa rin ng brownout. Ngunit kung bibilisan nila ang mga pagsasagawa ng mga pagsasaayos, ay maaaring hindi naman ito maging ligtas lalo para sa kanilang mga tauhan. Paliwanag ni Secretary Garin, kailangan pa ring siyasatin ang integridad ng ilang mga gusali at infrastruktura bago sila makapasok at ma-check ang mga linya ng kuryente. Household siguro, pakonti-konti within a week we will try to finish that, ano? Pero I cannot commit really the timeline, no? Pero talagang tinatrabaho niyan. Kasi actually, to date, umaakyat na yung percentage namin. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Energy na ginagawa nila ang lahat upang agad na maibalik ang serbisyo ng kuryente sa komunidad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pansamantalang inalis ni Cebu Governor Pambari 4 ang truck ban sa lahat ng national at provincial roads sa buong lalawigan. Ito ay upang bigyan daan ng malayang pagdaan ng mga sasakyang magdadala ng relief goods, construction materials, basic commodities at iba pang essential cargo sa mga lugar na labis na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol noong Martes ng gabi. Kaugnay nito, inatasan ang Philippine National Police sa pakikipagtulungan sa local traffic enforcement units na ipatupad ang naturang kautusan. Ang Executive Order number 58 ay mananatili hanggang nasa ilalim ng state of calamity ang Cebu. Nagpaliwanag ang Office of Civil Defense Region 7
hinggil sa bumabang bilang ng naitalang nasawi bunsod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Ayon kay OCD-7 Regional Director Joel Erestain, nagkaroon ng adjustment sa mga pangalan gayon din sa iba pang mga dokumento na isinumite sa kanila ng DILG. Kaya naman nagkakaroon anya ng double entry. Dagdag pa nito, sa ngayon ay hindi pa kumpleto ang PNP spot reports maging ang death certificates na kanilang hawak habang patuloy pa rin ang isinasagawang verification at validation. As of October 3, 2025, bumaba sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Cebu mula sa 72 na naiulat kahapon. Sa gitna ng mga sakunang naranasan ng bansa gaya ng lindol sa Cebu at mga nararanasang bagyo, may ilang individual pa rin ang nakukuhang manloko ng kapwa. Gaya ng isang babaeng naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group dahil sa pagbebenta ng relief packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We have information from the DSWD that somehow may nagbebenta nga ng mga non-food packs. This is a family clothing kit, no? Na ibebenta sa private individuals, no? That's why nung nag-arrange kami na makipag-negotiate kami and nagkaroon kami ng agreement, no, na they will be selling the family clothing kit. Kita sa surveillance video ang babaeng ito na nagbibilang pa ng pera sa loob ng sasakyan. Ang naturang pera ang ibinayad ng confidential agent ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region na nagpanggap na buyer para bumili ng relief packs sa isang warehouse sa Juan Luna, Tondo, Manila. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Lieutenant Colonel John Giagi, aabot sa mahigit sa 15.5 million pesos ang babayaran nila sa seller para sa 6,000 relief packs na nagkakahalaga ng 2,588 pesos kada isa. Ang naturang relief packs may tatak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at may nakalagay na not for sale. Kung ito is lalabas sa merkado, kahit sa private individual, it signifies yung wrong natin sa gobyerno. No? Bakit ibinebenta? Dapat libre ito. So luckily with the guidance of our director, naagapan natin agad ito para hindi pa lumabas sa kalye o sa mga private individual, dahil this is intended for relief operations and this again, it is not for sale. Ayon kay Lieutenant Colonel Giagi, kasama sa iniimbestigahan nila ay kung naging supplier ng gobyerno dati ang nahuling individual. Yes, meron kaming information na sila is nagsusupply pa way back 2020 up to nagsusupply na sila, may mga contracts na sila dito. So ang titingnan natin dito is ito ba ipalusot nila then ibebenta nila or is it over ng production nila? Nonetheless, mere use, misrepresentation ng logo ng is a violation, no? Is a violation. That's why buti na lang po yung maagap yung ating kapulisan. Sa inilabas na pahayag ng DSWD, itinanggi naman ang mga ito na may kaugnayan sa kanila ang naaresto o maging ang warehouse kung saan nakuha ang libo-libong relief packs na ibinibenta. Kinukundi na rin ng DSWD ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo at pangalan. Suportado din ng ehensya ang ginagawang investigasyon ng otoridad at ang handang magsampa ng kaso laban sa nahuling individual. Kaugnay nito, sinabi ni Lieutenant Colonel Giagi na mahaharap sa mga kaso ang babaeng na aresto. We are looking for charges that will be filed against this person for the violation of Section 19E of Republic Act 10121
okay? Yung Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, and then yung Republic Act 179, no? Yung misrepresentation ng logo, insignia ng government office. Kasi kung makikita nyo doon, meron doon DSWD, meron doon yung logo ng Bagong Pilipinas. And ang worst is makikita mo naman doon, not for sale. Kabilang sa relief packs ang towel, tsinelas, t-shirt na panlalaki, pambabae at pang-baby, shorts na pang-bata at pang-matanda at maging underwear. Ang nahuling individual ay nakakulong na sa tanggapan ng CIDG National Capital Region. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Pampanga kanina. Ayon sa Pangulo, mahalaga na magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi po dito nagtatapos ang ating pagkikilos. Mahalaga ang maagang tulong, ngunit higit na kinakailangan ang mga pangmatagalang solusyon, hindi yung minsanan. Maagang tulong at long-term solutions. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rollout ng agarang kalinga at saklolo sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan o Action Fund sa San Fernando, Pampanga. Sa ilalim ng programa, 5,000 piso ang matatanggap ng kada benepisyaryo bilang tulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng mga overseas worker, kaya naman ayon sa Pangulo, gumagawa ng programa ang pamahalaan para matulungan maging ang kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan. Malayo sa pamilya habang nagtatrabaho sa ibayong lugar para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At kapag may mga problema o mga pangyayari sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, may kalamidad kung sakali o talagang doble o triplo pa ang inyong hirap sa pag-aalala. Bago nito, binisita ng Pangulo ang 8 communities sa Porac, Pampanga. Namahagi rito si PBBM ng mga kalabaw at farming equipment sa mga katutubong magsasaka. Mayroon ding 10,000 pesos cash aid sa mga benepisyaryo, school supplies, pagkain at satellite internet sa Katutubo Village Elementary School. Hindi po ito lamang patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo, magpapaganda sa buhay ninyo at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Paano kayo maghahanap buhay, paano kayo magkakaroon ng kaunting kita. Kaugnay ng pagresponde ng pamahalaan sa mga kalamidad, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng 1.625 billion pesos bilang dagdag sa Calamity Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Public Works and Highways o DPWH. Bilang pagtugon nito sa direktiba ni Pangulong Marcos para mapabilis ang pagbibigay ng tulong at recovery efforts para sa mga naging biktima ng mga nagdaang kalamidad, lalo na sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. 625 million pesos ang mapupunta sa DSWD na nakalaan sa prepositioning ng relief resources ng ahensya at emergency cash transfer sa disaster-affected families na nasa mga lugar nang idineklara ang state of calamity. 1 billion pesos naman ay mapupunta sa DPWH para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay ng ilang kondisyon si Vice President Sara Duterte para humarap sa budget hearing ng Kamara. Bagay na ikinadismaya ng ilang mambabatas. Kaya naman nais nilang tuluyang mabawasan ang panukalang pondo ng Office of the Vice President. Ito ang balita ni Rosalie Cos. All in all, it would be collated and it will be discussed in the BARC, yung budget amendment review, and then from there, propose dyan sa House sa plenary para aprubahan ng plenaryo.
Kung si House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang tatanungin, mas mainam na panatilihin na lang sa mahigit 700 million pesos ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ngayong taon, 733 million pesos ang nakalaang pondo sa Office of the Vice President o OVP matapos 3 beses na hindi siputi ni Vice President Sara ang plenary debates ng Kamara at magbigay pa ng kondisyon bago dumalo sa deliberasyon. Isinusulong ngayon ng ilang kongresista na bawasan ang mahigit 902 million pesos na panukalang pondo nito para sa 2026. Ayon kay Congressman Adjong na Vice Chairperson din ng House Committee on Appropriations, nakakadismaya ang naging aksyon ng Vice Presidente. Pero ang panukalang tapyasan ang pondo ng tanggapan ni VP Sara, kailangan munang aprubahan ng mayorya ng House members. Ibig sabihin, dadaan muna ito gayon din ang iba pang panukalang pagbabago sa budget ng ibang ahensya ng pamahalaan sa Budget Amendments Review Subcommittee at Period of Amendments. Ganito rin ang ipinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. She could have at least defended that and explained to the plenary and convinced the members why she needed that 200 plus increase. Unfortunately, no explanation at all. No? That's why sa amin, my working draft would still be on the 700 million pesos. I would submit to the decision of the majority. No, kailangan mapag-usapan ng maigi. Kasi unang-una, syempre, ayaw naman natin may mga taong mawalan ng trabaho. So, bawal na bawal galawin yung personnel salary. Ang pangalawa naman, ayaw naman natin na maging reason na baka mamaya sabihin o kaya hindi na makaperform ng trabaho kasi tinanggalan ng pondo. Para naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, wala sa posisyon si VP Sara na maglatag ng demands bago dumalo sa plenary deliberations ng panukalang pondo nito. Kaya para sa kongresista, sapat ng paglaanan ng pondo ang Personal Services at Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. And the reason for this is, well, they never went back to Congress to explain why they needed a little bit more. No, so I think Congress is justified to basically just cut it to the barest operating levels. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahang isa sa ilalim na sa second reading ang 2026 General Appropriations Bill. Sa October 30 naman, target ipasa ng Kamara ang panukalang pambansang pondo. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaring umabot sa daang bilyong piso ang halaga ng multang maaring ipataw ng Philippine Competition Commission laban sa mga kumpanya na nakapangalan sa mga diskaya. Nakatakda namang isumite ng Department of Public Works and Highways sa Independent Commission for Infrastructure ang listahan ng mga ari-arian ng pamilya Diskaya. Ito ang balita ni Benedict Samson. Pero definitely, champion ng Diskaya dito. Lalo na kung pagbabasihan natin yung mga napakarami ng kontrata ng previous administration. Top-notcher ang mga Diskaya. Ito ang sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Tison kaugnay sa laki ng maaaring multang ipataw ng Philippine Competition Commission o PCC laban sa kanilang mga kumpanya. Batay sa tala ng Department of Public Works and Highways, mula noong 2016 hanggang 2025, umabot sa 1,214 na flood control project ang nakuwang kontrata ng 9 na construction companies na pagmamayari ni Pacifico at si Sara Diskaya na nagkakalaga ng halos 80 billion pesos. At kung mapapatunayan ng PCC na may kinasangkutan nito na bid manipulation at bid rigging, maaari silang magbulta ng nasa 300 bilyong piso. Well, pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So lahat ng pwede nating i-file against them. Kaninang umaga, inihain ng DPWH ang referral sa PCC laban sa 5 kontraktor na sangkot sa pagmamanipula, pandaraya o pagluluto ng bidding. Kabilang dito ang 3 proyekto ng Wawa Builders, 2 proyekto ng IM Construction Corporation,
2 project ng Sims Construction Trading at 2 project ng St. Timothy Construction Corporation kasamang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ang 3 proyekto ng Sunwest Incorporated kung saan kasama ang DPWH Regional Office 4B official and employees dahil sa flood control project anomaly sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sakaling mapatunayang guilty, maaaring magmulta ang mga ito ng nasa 110 million pesos sa unang paglabag at 110 to 250 million pesos sa kada subsequent offense. At sa reklamo na isinampa sa 5 kumpanya hinggil sa 12 proyekto, maaari silang magmulta ng nasa 2.3 billion pesos. Aparte dun sa pananagot nila, na eventually ang inihintay nating lahat, ang inihintay ng buong Pilipinas is makulong itong mga taong to. Meron din tayong ginagawa na equally important, no? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Inihayag din ni Secretary Dizon na isusumiti nila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng mga ari-arian ng mga diskaya. Batay sa tala ng Land Registration Authority o LRA, mula sa 18 na appraised property ng mga naturang kumpanya, aabot ang halaga nito sa 1 billion pesos. If found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities, so yun po yung AMLA. If nagamit nila ay money laundering proceeds para dito sa mga pambili ng mga real properties na ito, then they can initiate civil forfeiture. And while this is pending, naka-freeze ito to ensure that these are protected and will not be dissipated, disposed by the parties. Sumulat na rin ng 4 na sulat ang DPWH sa surety companies para sa fund recovery na aabot naman sa 89.2 million pesos. Relevant itong termination na to kasi kailangan na nating bawiin yung kanilang mga surety bonds at mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga projects na ito. Samantala, kaninang umaga ay nagsagawa ng paglagda sa Memorandum of Understanding ang DPWH katubang ang Professional Regulatory Commission o PRC. Para hindi lang mapanagot yung mga na-involved dito sa mga anomalya, kundi para din i-strengthen yung pagtutulungan ng DPWH at ng PRC para mapigilan na natin na maulit pa ulit ito sa mga susunod na taon. So, it's not just about accountability, but it's also about safeguarding the institutions and the projects that the DPWH is doing from now moving forward. No, I think very, very important din yun. Kasabay ng kasunduan ang pag-turnover ng DPWH sa PRC ng mga dokumento para maging batayan sa pag-revoke sa lisensya ng mga profesional na sangkot sa anomalya sa flood control. Kabilang sa inirekomendang tanggalan ng lisensya ay sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer Paul Duya at iba pa. Kompleto na po yun ng ebidensya kasi nagkaroon na ho sila ng dismissal itong mga engineers from DPWH. So ibig sabihin nandun na po substantially ang ebidensya na kailangan din na namin kasi sa administrative proceedings po substantial evidence at nangyari na po yan sa DPWH. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-deploy ang Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng team sa Albago Zone upang abisuhan ang mga residente malapit sa Chico River ng preemptive evacuation. Samantala sa Diwa ng Bayanihan, muling nagtulungan ng pulis ng Mountain Province kasama ang mga criminology interns sa pagdadala ng tulong sa komunidad sa Samoki, Bontoc ngayong araw. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, bukod sa paglikas, ano pa ang mga hakbang na Bontoc MDRRMO at iba pang mga sektor para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente dyan sa Albago Zone ngayong inaasahan na Bagyong Paulo?
Yes, Monica, agad nga na nag-deploy ang Bontoc MDRRMO ng composite team sa Albago Zone kasama ang mga barangay ng Alab Oriente, Alab Proper, Balili at Gonogon. Inabisuhan din ang mga residente malapit sa Chico River na magsagawa ng preemptive evacuation at iwasan muna ang anumang aktibidad malapit sa ilog. Ipinaalala ng mga otoridad na ihiwalay o huwag munang magsagawa ng anumang aktibidad malapit sa nasabing ilog. Samantala, nagsama-sama ang 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Provincial Headquarters ng Mountain Province Police Provincial Office at mga criminology intern ng Mountain Province State University sa pag-unload ng 700 kahon ng family food packs at 400 kahon ng ready-to-eat food sa tanggapan ng Social Welfare and Development Mountain Province sa Samuki, Bontoc. Layunin ng aktibidad na matiyak na makarating sa tamang oras at lugar ang bawat food pack sa mga pamilyang nangangailangan. Pinapaalalahanan ng SWAT ang mga benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na opisina para sa iba pang programa at serbisyo. Nasa red alert ang mga munisipyo ng Barlig, Bisao, Bontoc, Paracelis, Sabangan, Sadanga at Tadjan. Mayroong power interruption sa mga barangay ng Sinto, Mount Data at Munamon Norte. Nasa 23 individual o 8 pamilya mula sa Bangitan, Bisao ang nag-evacuate sa labas ng evacuation center. Sarado ang Sadanga, Bangaan, Agod at Gonzaga Norte, Banao Provincial Road, samantala ang lahat ng national roads ay passable maliban sa Mountain Province, Nueva Vizcaya Road. Tiniyak naman ng provincial government sa pamamagitan ng PDRRMC ang pagbabantay sa sitwasyon at pakikipag-ugnayan sa municipal DRM councils para sa kaligtasan ng mga residente. Monica, sa sitwasyon naman doon sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet ay nakararanas ngayon ng mga pagbaha sa mga ilang mga tanim na mga lettuce at strawberry farm. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Namahagi naman ng tulong ang UNTV News and Rescue Team o UNTV-NAR sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Bogus City, Cebu. Mula sa barangay Hubay ay bumiyahe ang mga ito ng halos 3 oras para maihatid ang mahigit 100 relief packs na kanilang naibigay sa mga nabiktima na lindol sa Central Nautical Highway, Bogus City. Katuwang ng grupo ang Members Church of God International o MCGI sa relief distribution at sa paghahanda ng mainit na lugaw para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagkaroon ng malaking sunog sa Chevron Refinery sa El Segundo, Los Angeles matapos ang ulat ng pagsabog nitong Huwebes ng gabi. Agad na rumesponde ang sariling fire department ng Chevron at local fire department at agad na nakontrol ang apoy sa isang bahagi ng pasilidad. Pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga bahay dahil sa banta sa kalidad ng hangin dulot ng sunog. Ayon sa mga opisyal, wala pang naiulat na nasawi habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Nagluluksa ngayon ang Jewish community matapos ang madugong pag-atake sa isang sinagoga sa Manchester kung saan 2 ang nasawi habang ilan pa ang sugatan. Mariing kinondena ng mga lider ng bansa at ng buong mundo ang karumal-dumal na insidente. Ito ang balita ni Mariela Toza. I promise you that I will do everything in my power to guarantee you the security that you deserve, starting with a more visible police presence protecting your community.
Nangako si Prime Minister Keir Starmer na higit pang paiigtingin ng United Kingdom ang seguridad para sa mga Hudyo sa Britain kasunod ng pag-atake sa Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue nitong Huwebes, kasabay ng Yom Kippur na mahalagang araw sa kalendaryo ng mga Hudyo. 2 ang kumpirmado patay mula sa insidente na kinilalang sina Adrian Dobie at Melvin Kravitz, habang 3 pang sugatan ang kasalukuyang ginagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, tinuring na terrorist attack ang insidente matapos araruhin ng sasakyan ng suspect ang mga tao bago sila paputukan. Napatay ng mga otoridad ang suspect na kinilalang si Jihad Al-Shami na isang British citizen na may lahing Syrian. On behalf of the nation, I want to offer my condolences to the families and victims affected. Ayon sa Greater Manchester Police, 3 iba pa ang nasa kanilang kustodiya at patuloy pang inaalam kung may kinalaman ng mga ito sa pag-atake. Nagpahayag naman ng pagkondena si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa insidente at sinabing ang pag-atake ay patunay na tanging lakas at pagkakaisa ang sagot laban sa terorismo. Kasabay nito, nagpahayag din ng pakikiramay sina King Charles III at Queen Camilla na anila ay labis na nabigla at nalungkot sa naganap na pag-atake, lalo pat nangyari ito sa napakahalagang araw para sa mga Hudyo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, kabilang ang pagbusisi sa background ng suspect at posibleng koneksyon nito sa iba pang grupo. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling sisimulan ngayong Oktubre ang direktang flight sa pagitan ng India at China matapos ang 5 taong ban bunsod ng marahas na sagupaan sa Himalayan border noong 2020. Ayon sa Foreign Ministry ng India, layo nitong pasiglahin ang people-to-people contact at unti-unting maibalik ang normal na ugnayan ng dalawang bansa. Kinumpirma rin ng Indigo Airlines ang pagbabalik ng kanilang ruta mula Kolkata papuntang Guangzhou simula October 26. Ang hakbang na ito ay kasunod ng mga negosasyon at kasunduan ng dalawang bansa para sa de-escalation sa border at muling pagbubukas ng ilang religious at trade exchanges. Bilang simbolo ng pakikiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu, naglagay ang American technology company na Google ng black ribbon sa homepage ng kanilang search engine. Kalakip nito ang mensaheng, "Our hearts are with those affected by the Cebu earthquake." Nauna nang nagpaabot ng pakikiramay ang ilan pang mga bansa para sa mga Cebuano na lubhang naapektuhan ng lindol. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Dumagsa ang iba't ibang tulong sa Cebu kasunod ng malakas na lindol na tumama doon noong Martes. Mula sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa mga pribadong grupo, maraming Pilipino ang nagbayanihan para makatulong sa mga apektado ng pagyanig. Ito ang balita ni Grace Casin. Ramdam ang bayanihan sa dami ng mga grupong nakikiisa at nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Cebu para maabot ang mga nasalanta ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Umabot sa mahigit 5,000 estudyante mula sa iba't ibang universidad ang nagtulong-tulong sa Cebu Provincial Capital para mag-repack ng libo-libong relief goods para sa mga biktima. Hindi lang lokal ang tumulong, maging ang ilang dayuhan ay nag-abot ng bottled water at tumulong sa pagtatayo ng tent sa ospital sa Bugos City. Kasabay nito, kumilos din ang Rotary District 3860 na nagbigay ng bigas, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Nagpakain din ng hot meals at food packs ang Angat Buhay Foundation sa mga bayan ng Bugo, San Remio, Borbon, Medellin, Tabuelan, Tabogon, at Daan Bantayan. Bukod sa mga private groups, hindi rin nagpahuli ang mga lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang panig ng bansa para abutin ang mga Cebuanong nangangailangan ng tulong. Ang Pasig City LGU ay nagpadala ng medical at psychosocial team para umasiste sa mga biktima ng lindol.
Una nang nakarating sa Cebu ang disaster response team mula sa Manila LGU na may dalang relief goods at medical assistance. Mula naman sa Zamboanga City, personal na ipinakita ni Mayor Kaimer Olaso ang kanilang tulong na binubuo ng bigas at lalagyan ng tubig para sa mga pamilyang naapektuhan. Samantala, nilinaw ng mga otoridad na hindi kailangan ng permit para magpaabot ng donasyon. Bukas ang lahat ng relief drives para sa sinumang gustong tumulong. Kasabay nito, dumagsa rin ang blood donors sa Vicente Soto Memorial Medical Center matapos bumaba sa critical ang antas ng supply ng dugo. Patuloy naman ang pagtanggap ng tulong ng Cebu LGU para sa mga nais pang mag-donate para sa mga apektado ng lindol. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kahanga-hanga ang kwento ng isang tatay na ipinost sa social media ng isang volunteer mula sa Rotary District 3860. Kwento ng uploader na si Genevieve Caminero. Nag-organize sila ng isang donation drive para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Labis anya na naantig ang kanilang damdamin at hindi maiwasan na maluha nang lumapit sa kanila ang isang tatay at iniabot ang 19 pesos na kanyang donasyon para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Kwento pa ng uploader, hindi talaga sila tumatanggap ng cash at tanging bank transfer lamang sana. Pero dahil sa buong puso na pagnanais ni tatay na makatulong sa ating mga kababayan sa Cebu, ay tinanggap nila ang kanyang 19 pesos na donasyon. Dagdag pa ng uploader, batid nilang hirap din sa buhay si tatay, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pagnanais na makatulong sa mga nangangailangan. Itinigil na ng mga otoridad ang search and rescue operations sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol. Kaya nakatuon na ngayon ang lahat sa relief, early recovery at rehabilitation. Mula sa Bugos City, Cebu, ito ang balita ni Alan Manansala, live. Mayong gabi, Alan, ibig bang sabihin nito na all accounted na ang mga biktima ng lindol dyan? At ano ba ang gagawing hakbang ngayon ng pamahalaan sa ilalim ng panibagong level ng disaster o ng disaster na ito, Alan? Jude, dito sa base na rin sa ibinigay na kumpirmasyon ng Philippine National Police maging ng Office of Civil Defense, ang sa mga nawawalang biktima ng lindol ay accountable na at nakuha na ang lahat sa kanila. Kaya ito yung dahilan kung bakit itinigil na ang rescue at saka retrieval operation dito sa mga kababayan nating apektado ng lindol. Gayon din, June, nakatuon ngayon at nakafocus ngayon ang pagsasagawa at gagawin mga hakbang ng provincial government sa relief operation, sa early recovery at saka rehabilitation. Malaking bagay June ang sa gagawing hakbang na ito ng provincial government, itong mga kalsada in which kung saan karamihan sa kanila June ay passable na, pwede ng dangan lamang, may mga mangilan-ngilan pang unpassable, pero mga ito yung mga nasa liblib na lugar. Ganun pa man June, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng tulong mula sa iba't ibang organisasyon para sa mga kababayan nating apektado dito sa Cebu. Ngayon tapos na ang life-saving phase ng sa mga naiulat na nawawala dahil sa magnitude 6.9 earthquake na nangyari sa Bugos City, Cebu. Nakapokus na ngayon ang atensyon ng lahat ng sangay ng gobyerno sa relief, early recovery at rehabilitation. Dito June, mas padadaliin ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol, partikular sa lungsod ng Bogo, bayan ng Medellin at saka San Remigio, na labis na nakaranas ng matinding epekto ng pagyanig. Sa ulat ng Cebu Province, nakapag-deploy na sila ng 52,604 na items, kabilang na dyan ang malinis na tubig, inumin,
food at non-food items at hygiene kits, habang 36,879 na items naman sa Medellin. Gayon din ang 16,700, 601 sa Bantayan at 7,700 o 4,730 na items naman sa San Remigio. Kaninang umaga, June, tinanggap ni Governor Pamela Baricuatro ang checking nagkakahalaga ng 1.5 million pesos mula sa Development Bank of the Philippines o DBP bilang donasyon para sa programa ng pamahalaang panlalawigan sa pagtulong at rehabilitasyon sa mga bayan sa hilagang bahagi ng Cebu na tinamaan ng lindol. Patuloy ang repacking ng mga relief goods at iba pang emergency items sa Capitol Warehouse araw at gabi upang agarang maihatid ang mga pangunahing pangangailangan. Pero marami pa rin sa mga kababayan natin ang hiling ay kahit tubig lamang. Ayon sa ilang residente ng Barangay Sagay sa bayan ng Borbon na apektado ng lindol, nawalan sila ng supply na maiinuming tubig mula sa bugo. Narito, John, pakinggan natin ang ilang sentimiento ng mga residente sa Barangay Sagay. Katong araw kay nag-earthquake to kay September 30. Baka bukas ay sabi-sabi lang baka daw bukas. Mga food packs to pero aywan o ba. Ano na tag-isa. Iyan na. Iksa na nila sa laharang Mamita naarang mi dire. Sila man ang apektado doon. Wala na kaming kanang mainom ba. Yan lang ang problema namin, tubig. Mainom. Pagkain, okay lang pagkain. Makaano naman niya. Makabili naman niya ang pagkain. Ang tubig lang dyan. Tubig lang. June, dito sa aking lokasyon sa bayan o sa lungsod ng Bugo, ang panahon dito, June, ay nakakaranas ng mga pag-ambon. Kanina, naka-experience ang ating mga kababayan dito ng malakas na pag-ulan dahilan para ang ilan nating mga kababayan na nakatira sa kalsada, katulad na lamang ng pamilya Turing, ay nabasa dahil sa malakas na buhos ng ulan. Dahil ang kanilang sitwasyon dito, June, ay nakatira lamang sila or pansamantala silang nanunuluyan dito sa kanilang tent na itinayo. Tapos itong makikita nating trapal sa paligid ay bigay lamang ng mga estudyante mula sa Cebu. Kwento nila kanina dahil nakaranas sila ng masama ng panahon, yung kanilang mga gamit basa, yung kanilang damit basa, yung kanilang mga sarili basa. Pero mas may sasakla pa siguro na sitwasyon sa pamilya naman ni Aling Marjorie. Dito naman yan sa bahagi na ito dahil tanging trapal lamang ang kanilang sinisilungan. Makikita natin dito, June, ay karamihan sa kanila nakapwesto na dahil kausap natin sila kanina. Ang sabi nila dito na sila magpaparaos ng kanilang gabi. Dito na sila magpapaumaga kasi delikadong umuwi sa kanilang lugar dahil kabilang din sila sa apektado nitong malakas na lindol. At isa rin sa pangamba, June, ng kanila o pangamba nila ay itong mga aftershocks na nararanasan dito sa Bogo City. Mas nanaisin pa nila, June, ang manatili sa ganitong sitwasyon kung ikukumpara kung babalik sila doon sa dati nilang inuwi ang bahay na bagay na magbibigay ng panganib sa kanilang mga buhay. June. Mo kayo na, Alan, ay passable yung mga kalsada. Pero may mga challenges ba sila na nararanasan yung mga nagbibigay ng tulong o naghahatid ng tulong dyan mula doon sa main point papunta dyan sa Bogo City na sinasabi nga nila na ito ay nasa northern part ng Cebu? June, ang isa pa sa mga bagay na nagpapahirap sa kanila yung mga nasa island area. May mga island area or may mga nakapalibot na mga isla na meron ding mga residente na hindi pa rin naaabutan ng tulong dahil nga sa sitwasyon ngayon ng probinsya ng Cebu. Dangan lamang, June, isa rin sa titingnan natin, it's either tomorrow or sa araw ng linggo kung papaano natin mapupuntahan yung isla na binabanggit nila.
na makita rin natin ang sitwasyon. For the meantime, June, ang nakikita natin sa kanilang ginagawang effort ay nagkakaroon ng koneksyon sa mga barangay local government unit sa pagbibigay ng relief goods. Yun nga yung mga binabanggit ng mga residente dito dahil kung tutuusin itong mga residenteng nandito ngayon, malapit sila sa City Hall ng Bogo. Kaya lang hindi sila direktang nabibigyan dahil ang ginagawang strategy ng mga nasa relief operation ay ibinababa sa barangay saka sila makakatanggap ng tulong, June. Sinasabi mo rin kanina na basa yung kanilang mga gamit, maging yung kanilang mga sarili. Susunod diyan, yung kanilang kalusugan, paano naman tututugunan ng pamahalaan dyan, Alan? June, wala pa tayong nakukuhang reaksyon tungkol doon sa sentimiento ng mga kababayan natin. Pero nakikita natin kanina sa ating mga pag-iikot, maraming mga medical teams na nakapaikot. May mga nakastation sa iba't ibang kanto, paligid, dito sa Bogo City. At kanina nga, June, sa obserbasyon na rin natin, maraming pumapasok na mga sasakyan na may label na mga medical teams, mga nurses at mga rescue group na patuloy na pumapasok dito sa Bogo City para magpaabot at magparating ng tulong. Doon sa konfirmasyon, June, para matugunan yung mga kalusugan na direktang sasabihin, aalamin natin, June, sa mga susunod na araw. Right, maraming salamat, Alan Manansala. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga kababayan natin na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Ang Bureau of Fire Protection nagrasyon ng tubig sa Bogo City gamit ang kanilang mga fire truck. Lain nito na bigyan ng malinis na tubig na may inom ang mga residente at upang may magamit din na panglinis at iba pang pangangailangan. Naging katuwang din ang mga bumbero sa pagre-repack ng mga relief goods na ipinamimigay sa mga Cebuano. Habang ang pwersa naman ng Coast Guard District Northern Cebu ay naging katuwang din sa isinasagawang relief operations upang maihatid ang mga pagkain, tubig, gamot at iba pang pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Binigyang diin ngayon ng Department of Labor and Employment na dapat isaalang-alang ng mga employer ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa sa panahon ng kalamidad gaya ng lindol at bagyo. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, hindi maaaring patawan ng disciplinary action ng isang manggagawa kung hindi ito makapapasok sa trabaho kapag may kalamidad o sakuna, alinsunod sa nakasaad sa Labor Advisory No. 17 Series of 2022. Ginawa ng kalihimang pahayag kasunod ng inihaing reklamo ng ilang BPO employees sa Cebu kung saan agad umano silang pinabalik sa trabaho matapos ang malakas na lindol noong Martes. Ito ay dahil umano sa maraming nakapilang calls noon at ang hindi susunod ay mamarkahang awol. Ayon sa grupong BPO Industry Employees Network, paglabag ito sa occupational safety and health standards na nakasaad sa batas. Samantala, nakatakda naman sa October 6 ang gagawing dialogo ng BPO employees sa Cebu kay DOLE Regional Director Attorney Roy Benafe kung saan pag-uusapan ang mga isyong kinakaharap ng BPO employees matapos ang lindol. Lalo pang lumalawak ang issue ng korupsyon sa mga flood control projects sa bansa. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, isa-isa nang dumadagsa sa kanilang tanggapan ang mga sumbong kaugnay sa mga maanumalyang proyekto sa iba't ibang lugar. Target naman ng DILG na matapos ang kanilang consolidation ngayong buwan at maipasa ito sa Pangulo. Ito ang balita ni Ryan Lacanale. Meron na. Marami na. Sinasabihin namin doon sa Pangulo. Sila na bahala. Si DPWH. Dumarami pa ang mga natutuklasang maanumalyang flood control project sa bansa.
Ayon kay Department of Interior and Local Government John Vic Remulla, maging sila ay patuloy na nakatatanggap ng sumbong mula sa mga local government unit officials. Katunayan, mahigit 100 reports na ang naiparating sa kanila. Usually substandard, usually goes, lumalabas rin the same things. Kasi ang tinatamaan dyan yung mga mayor at mga governor. So sila na rin nag-report. Karamihan sa mga natatanggap nilang ulat ay galing din sa probinsya ng Bulacan at Mindoro. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbunyag sa mga substandard flood control project sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo, kung saan pagkatapos ay sorpresang pinuntahan nito ang mga lugar ng ghost project sa Bulacan. Target ng LGU na ma-compile lahat ng sumbong sa katapusan ng buwan at isusumite sa Pangulo. Sa isinagawang public hearing ng Senate Committee on Science and Technology, kaugnay ng Senate Bill No. 1330 o Philippine National Budget Blockchain Act, inihayag ni Baguio City Mayor Benji Magalong na 3 ang pangunahing nagsasabwatan sa korupsyon sa mga flood control project: ang mga tiwaling politiko, mga opisyal ng DPWH at mga contractor. Ayon kay Mayor Magalong, dapat isinasama ng mga mambabatas at DPWH ang LGU officials at mamamayan kapag mga proyekto ng komunidad ang pinag-uusapan. Ngunit tila na isantabi ang mga ito. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung dalawa. So sila lang nag-uusap. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paiimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure sa National Bureau of Investigation ang lumabas sa pekeng impormasyon na nanghihingi umano sila ng assistance sa isang grupo kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Maring itinanggi ng ICI ang lumabas na ulat. Nagpapatulong umano sila sa Task Force Kasanag International. Base sa inilabas nilang pahayag, hindi sila nag-otorisa, nagtalaga o nakipag-ugnayan sa Task Force Kasanag International o anumang grupo na pinamumunuan ni John Chong sa anumang kapasidad na may kaugnayan sa mga pagsisiyasat nito. Dagdag pa nito, anumang partnership o deputations ay kanilang iaanunsyo sa pamamagitan lamang ng authorized channels. Hihilingin din nila sa NBI ang pagsasampa ng mga kaukulang reklamo o kaso. Tiniyak din ng ICI sa publiko na isinasagawa nila ang kanilang mandato ng may kalayaan, walang kinikilingan at profesionalismo. Naniniwala ang iba't ibang grupo na hindi dapat maging pahirapan ng proseso para lamang makakuha ng ayuda ang mga Pilipino mula sa gobyerno. Dagdag pa ng mga ito, paraan lamang ang paglilipat ng pondo mula sa flood control projects patungo sa ibang mga programa ng gobyerno upang patahimikin ng publiko sa pagkadismaya sa isyu ng katiwalian sa pamahalaan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Alam niyo yung pinila ko mula alas 4 hanggang alas 2 walang kain, mainit. Buyat pag-aalaga ng tatay ko. Pagdating ko sa harap ng table, wala. Reject na ako. Sabi ko, ba't ganun? Anong problema? Bakit ganun yung trato ng gobyerno sa ordinaryong Pilipino kagaya natin? Bakit pinagkakait nila yung konting barya lang yun eh? Pahirapan at pasapasahan kung sino ang lalapitan. Ganito inilarawan ni Ozan ang kanyang karanasan ng maospitalang na mayapang ama dahil pumutok ang ugat nito sa ulo at nangailangan ng financial assistance dahil sa hospital bill na umabot ng 700,000 pesos. Ayon sa kanya, kinailangan niya pang pumunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at magpasa ng iba't ibang dokumento para lamang humingi ng ayuda habang nag-aagaw buhay ang kanyang ama sa ospital. Pag nagkasakit tayo dahil mahirap tayo, wala tayong ipon, pag lumapit tayo sa gobyerno, magmamakaawa ba tayo na lang? Ganun na lang ang siklo. Nakakasama ng loob. Para sa health professionals against COVID-19, hindi dapat nahihirapan ang mga Pilipino na makakuha ng ayudang medikal sa pamamagitan ng guarantee letters na kailangan pang ipasa sa opisina ng politiko o ahensya ng gobyerno.
Anya, dapat ay sagot ito ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa ilalim ng umiiral na Universal Healthcare Law. Ang ganitong klase ng ayuda, kailangan magmalimos ka pa. Pero bakit kailangan natin gawin yan? Samantalang ang perang yan ay dapat na ibigay na lang sa atin. Bakit kailangang ibigay? Dahil karapatan po natin ang kalusugan. At ang karapatang pangkalusugan ay obligado ang pamahalaan na ibigay yan sa atin. Samantala, una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong September 26 na ang malaking bahagi ng bilyong pondo ng flood control projects ay ililipat sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa kanilang mga ayuda program gaya ng 4Ps at AIX. Pinataas ang edukasyon, pinataas ang health, pinataas ang social services at tinanggal na natin yung flood control. Pero itong mga programang ito, itong tinanggal sa flood control ay nilipat naman sa isang forma ng korupsyon na mas malala. Ayon kay Professor Shelo Magno ng UP College of Economics at dating Undersecretary ng Department of Finance, ito ay halimbawa ng moral corruption kung saan mismong dignidad ng mga Pilipino ang ninanakaw. Tinanggal nila yung 240 plus billion flood control project ng DPWH. Dapat ba tayong maging masaya doon? Actually, yung ginagawa nila ay direktong pangbabribe, pangbibili ng pananahimik ng mga Pilipino. Diba? Parang ito, bibigyan na namin kayo ng mga dole-out at ayuda, tumahimik na kayo sa isyu ng korupsyon. Ayon sa mga ito, ang mga ayuda ay hindi dapat pahirapang mahingi mula sa gobyerno, kundi karapatang makuha dahil pinopondohan ito ng buwis ng mga Pilipino. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Maghapong nakabantay ang Office of Civil Defense Region 3 sa sitwasyon ng 7 probinsya sa Central Luzon dahil sa nararanasang patuloy na pag-ulan bunsod ng Bagyong Paulo. Dahil sa malakas na ulan, nakapagtala rin ng OCD ng landslide at flash flood sa ilang bayan sa Bataan. Mula sa Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Magandang gabi, Nestor. May mga inilikas na bang residente dyan sa Central Luzon dahil sa Bagyong Paulo? June, magandang gabi. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 3 ay umabot na nga sa 1,000 pamilya ang inilikas sa buong mula sa apektadong probinsya dahil sa Bagyong Paulo at bunsod ito ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan ng ilang flash flood at landslide na rin ang naitala ng OCD sa rehiyon. Rumagasa ang tubig baha sa bayan ng Maribeles sa Bataan dahil sa walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. 2 barangay ang apektado ng flash flood, kabilang ang barangay Ipag at Balon Anito. Dahil sa lakas ng agos ng tubig, pahirapan ang rescue operation sa mga residente ng barangay. Umabot pa kasi ng hanggang 4 na talampakan ang taas ng baha sa lugar. Yung flash flood po is cause po siya ng una po is yung high tide po, pangalawa po is yung pag-apaw po ng tubig, at saka po yung galing po sa upstream. Right now, sir, kasi ongoing po yung pag-evacuate. Base sa tala ng PDRRMO at MDRRMO Maribeles, sa barangay Ibag at 4 na pamilya ang inilikas dahil sa flash flood, habang sa barangay Balon Anito ay ongoing pa rin ang evacuation effort sa mga apektado ng pagbaha. Samantala, bukod sa flash flood, gumuho rin ang bahagi ng lupa sa barangay Kamaya sa Maribeles pa rin. Wala namang naiulat na nasaktan o natabunan sa nangyaring landslide at naialis na rin ang mga bato at lupa na gumuho sa kalsada.
Samantala, bukod sa probinsya ng Bataan, naranasan din ang malakas na buhos ng ulan sa Central Luzon na nagresulta sa malawakang pagbaha, lalo na sa lalawigan ng Bulacan. Diyon sa mga oras na ito ay nakararanas pa rin ng light to moderate na mga pag-ulan dito sa Central Luzon at partikular nga dito sa probinsya ng Bulacan, kung saan nga ay meron pa rin mga pagbabanta pa rin nga ng mga pag-aapaw ng tubig sa mga kailugan, at ito ay inaasahang babantayan pa rin ng PDRRMO at ng OCD dahil nga na rin sa inaasahang pagtaas ng tubig, lalo na doon sa mga lugar ng Kalumpit at ng Hagunoy, na partikular nga ito ay mga lugar na mabababang lugar o low-lying areas o catch basin dito sa probinsya ng Bulacan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres. Humina pa ang Bagyong Paulo sa severe tropical storm mula sa typhoon category. Kaninang alas 4 ng hapon, lumagpas na ng kalupaan ng Luzon ang bagyo at tinatahak na ang West Philippine Sea. Ang iba pang detalye ihatid ni Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa DOST. Patuloy po ang paghina nitong si Bagyong Paulo at from typhoon, humina pa ito bilang isang severe tropical storm. So kung kanina 120 kilometers per hour, yung kanyang maximum sustained winds, naging 110 kilometers per hour na lamang po at may pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. Magandang balita dahil nakalampas na ito sa kalupaan po ng Northern Luzon at kanina alas 4 ng hapon ay nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. Sa mga sandaling ito, patuloy na lumalayo ng ating kalupaan habang nasa West Philippine Sea. Isa pang magandang balita, patuloy ang pagbilis din nitong si Bagyong Paulo palayo ng ating kalupaan, moving west-northwest at 35 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, nahagip pa rin po directly nitong si Bagyong Paulo ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, lalo na yung western sections, Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan, medyo mabagyo pa rin po, mataas ang tsansa ng mga ulan at malakas na hangin sa mga susunod na oras. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, gayon din ang western portion of Visayas, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at yung mga kalat-kalat na ulan na base sa ating latest animation, mga light to moderate with at times heavy rains. At meron din mga thunderstorms na localized lamang sa natitirang bahagi pa ng Visayas and Mindanao, usually mga 1 hanggang 2 oras lamang yan, typical tuwing hapon hanggang gabi. At yung ating mga cloud clusters na minomonitor sa may silangan at silangan ng extreme northern Luzon, maliit pa rin po ang tsansa na maging isang ganap na low pressure area within the next 24 hours, pero patuloy pa rin natin itong minomonitor. Base naman po sa latest heavy rainfall warnings ng Pag-asa, care of regional divisions po ng Pag-asa, meron tayong nakataas na red rainfall warning. Ibig sabihin torrential rains within the next 2 hours sa mga probinsya po ng Zambales at Benguet. Napakatinding ulan po nito, no? Posible pa rin magpabaha. Hindi lang doon sa mga low-lying areas, kundi maging doon sa mga hindi masyadong binabaha, mataas din ang banta ng pagguho ng lupa. Meron naman tayong aasahang intense rains or napakalakas na ulan hanggang mamayang alas 7 ng gabi dito sa probinsya ng Aurora, and then sa Nueva Vizcaya, La Union, western portion ng Pampanga, Tarlac, and down to the entire Bataan. Asahan po yung malalakas na ulan na nagdudulot din po ng flooding and landslides. Habang yellow rainfall warning naman or heavy rains hanggang mamaya alas 7 sa may Isabela, Quirino, gayon din sa may Ifugao, Mountain Province, Southern Ilocos Sur, maging dito rin po sa may Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, down to may Cavite and Batangas, asahan po yung malalakas sa pag-ulan, posible rin magdulot ng mga flooding in low-lying areas. Itong mga kulay blue naman, associated siya sa mga light to moderate with at times heavy rains. Kabilang na dyan ang natitirang bahagi ng Pangasinan, itong rest of Cordillera Region, Cagayan Province, Ilocos Provinces, hanggang dito sa may Eastern Bulacan, Northern Quezon, Rizal, and Metro Manila. Asahan pa rin yung pabugso-bugsong malalakas ng mga pag-ulan sa mga susunod po na oras.
Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin west-northwest or palayo na ng ating kalupaan itong si Bagyong Paulo. At base sa ating latest track, lalabas ito ng ating power pagsapit bukas ng madaling araw. Naglandfall po for the first and only time itong si Bagyong Paulo po kaninang alas 9 ng umaga dito po sa may Dinapige, Isabela, at nag-exit ng landmass around 4 or 5 in the afternoon dito sa may bayan ng Santa Cruz sa Ilocos Sur. At base rin sa ating intensity, severe tropical storm po ito sa ngayon. Naging malaking factor yung paghina niya from a typhoon bago siya mag-landfall 130 kph. Tapos naging 110 kph nung tumama po sa kalupaan dahil dun sa rugged terrain ng Cordillera Region. At pagsapit naman dito sa West Philippine Sea, pagbalik niya sa katubigan, muli siyang kukuha ng enerhiya at lalakas muli hanggang 140 km per hour paglabas na ng ating area of responsibility. May kalawakan din po ang bagyo, nasa 450 kilometers sa itaas na bahagi at 250 kilometers naman sa ilalim na bahagi, kaya nahagip pa rin malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. At nasa edge pa rin po ang Metro Manila, Rizal, and Northern Quezon nung outer radius or pinakang outer part nitong si Bagyong Paulo, kaya paminsan-minsan po talaga nararamdaman natin yung mga pagbugso ng hangin. Maging dito rin sa lalawigan ng Bataan. Sa ngayon po, dahil siya ay severe tropical storm, meron na tayong nakataas na wind signal number 3. So tinanggal na po natin yung signal number 4. Signal number 3 is raised pa rin sa may Ilocos Sur, gayon din sa buong La Union, southwestern portion of Abra, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, western portion of Ifugao at buong Benguet, signal number 3. So may kalakasan pa rin po yung hangin hanggang 115 kilometers per hour. Posible pa rin niya makasira ng ilang bahay, lalo na po yung yari sa kahoy, pagpatumba po ng puno at ilang poste ng kuryente. Signal number 2 naman sa may southern portion of Ilocos Norte, gayon din sa buong Pangasinan, signal number 2, rest of Abra, rest of Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province at ng Ifugao, gayon din sa western portion of Isabela, northwestern portion of Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya at hilagang bahagi ng Nueva Ecija, signal number 2. Habang nakataas pa rin ang wind signal number 1 dito po sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, buong Apayao, gayon din ng Batanes, buong Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mga probinsya ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa buong Aurora, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, maging sa Tarlac, Zambales, buong Pampanga at buong Bulacan, signal number 1, at sa northern portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands. So binaba na po natin yung mga wind signals sa karamihan ng mga nasa silangang parte po ng northern and central Luzon. Tinanggal na rin natin yung wind signal sa may Camarines Norte. In hours succeeding po ng mga bulletins, posibleng mas makakaunti pa po yung mga wind signals natin at mas bababa pa yung mga wind signals sa may western section po ng Northern and Central Luzon. Samantala, dito sa Metro Manila, kapansin-pansin nga po na meron pa rin mga pabugso-bugsong hangin, gayon din sa natitirang bahagi pa ng Luzon, including Calabarzon, northern portion of Mimaropa, dito rin sa may Bicol Region, hanggang sa may Panay Island, Northern Samar, Eastern Samar, pabugso-bugsong hangin. Yan po ay dahil dun sa outer parts or outer rain bands nitong si Bagyong Paulo. Mararamdaman po yan hanggang mamayang gabi. At para naman sa taas ng mga pag-alon or gale warning, malayo sa Pampang, posible pa rin hanggang 6 na metro sa mga baybayin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Posible hanggang 5 metro naman dito sa baybayin ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, at hanggang 4.5 meters naman sa baybayin ng Isabela, Northern Aurora at baybayin po ng La Union. Delikado pa rin ang pagpalaot sa mga nabanggit na lugar, pero pagsapit bubukas ng madaling araw, posible mabawasan pa yung taas ng mga pag-alon dito sa mga nabanggit natin na lugar. Most likely yung nasa may Ilocos region na lamang po mananatili at 4.5 meters sa umaga, and then mawawala na yung gale warning natin sa may eastern section ng Northern and Central Luzon. At para naman sa daluyong or storm surge, posible pa rin po sa mga coastal communities natin hanggang 3 meters po sa mga susunod na oras. Sa Ilocos Norte, Northern Ilocos Sur, baybayin ng Cagayan, Isabela at Northern Aurora. 1 to 2 meters naman po ang posibleng daluyong sa natitirang baybayin ng Aurora, rest of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Northern Zambales. Then possibly po bukas ng madaling araw, dahil malayo na sa kalupaan itong si Bagyong Paulo, mawawala na rin po yung babala sa daluyong or storm surge.
At para sa mga nagtatanong kung ano nga ba magiging taya ng panahon over this weekend, bukas kasi ng madaling araw nakalabas sa punang PAR itong si Bagyong Paulo. So ibig sabihin, by morning, meron pa rin mga lugar na magkakaroon ng maulap na kalangitan sa western section of Luzon. Kabilang na dyan, itong bahagi po ng Ilocos Region, down to Zambales, Bataan, mga nearby areas pa sa may Tarlac and Pampanga, down to Occidental Mindoro and Palawan. Cloudy skies pa rin sa umaga at merong kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Pero improving weather conditions na po in general for most of Luzon. Kabilang na dyan ang Metro Manila. Mababawasan yung mga pag-ulan, hindi na ganun kadalas. Pero may chance pa rin po ng mga pulupulong ulan at mga pagkidlat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Similar for the entire Visayas and Mindanao, yung weather conditions natin as the past few days. Then pagsapit naman ng linggo, malaking bahagi na ng bansa ang magkakaroon ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, may kainitan sa tanghali, possible pa rin yung mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog. At para naman sa ating tropical cyclone threat potential forecast, base po sa Climatology Division ng Pag-asa, merong panibagong sama ng panahon po na napapasok ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit early next week. So mabubuo siya dito sa may parte nga east of extreme northern Luzon, pagsapit po ng early next week nga, and then afterwards papasok siya ng PAR sa kalagitnaan ng susunod na linggo, and possibly pagsapit po ng Wednesday or Thursday, malapit na siya dito sa may northern Luzon. Pero posible pang mabago itong assessment natin regarding sa mabubuong sama ng panahon. No? Mababa pa ang tsansa na ito ay magiging isang bagyo, so possibly low pressure area po siya habang mabubuo dito sa may labas ng ating PAR, papasok sa may silangan ng northern Luzon, lalapit dito. Pero yun nga, possible na dito lamang siya sa may timog na bahagi ng Taiwan pagsapit ng Thursday, or sa may northern Luzon pagsapit din po ng Thursday. Hindi patukoy ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog sa Davao City kahapon na tumupok sa daang-daang mga bahay. Ayon naman sa ilang nasunugan, ayaw nilang lumipat ng matitirhan. Ito ang balita ni Bernardadis. Hadlok ma'am oy kay kaning atbang gud mo ang balay ang sunog. Wala mi nag-speak nga ato din kakusog ang sunog tungod sa kahadlok. Wala lami kasabot unsa ang pagkuan ang amuha lang wa joy nakuha na mo na mga gamit, ultimo mga sanina, wala joy na salbar ba kasi isa ka buok. Dahil sa takot ng pagkalat ng apoy, marami sa nasunugang residente ang lang naisalbang gamit. Sa inisyal na ulat ng City Social Welfare and Development Office, nasa 800 pamilya at individual ang naapektuhan ng sunog na sumiklab kahapon sa Barangay 21C, Piapi Boulevard, Davao City. Pansamantala silang dinala sa temporary evacuation centers na itinalaga ng barangay. Dahil gawa lamang umano sa light materials ang karamihan sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy, kung saan tinatayang 400 mga bahay ang nasunog. Panawagan ng mga apektadong residente, bagamat nakatanggap na sila ng inisyal na tulong tulad ng pagkain at iba pang essentials, mabigyan na sana sila ng pinansyal na tulong upang unti-unting makapagsimulang muli. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang profiling ng CSWDO upang tukuyin ang mga homeowners, sharers, renters at boarders. Pati na rin ang lawak ng pinsala sa kanilang mga bahay upang ma-assess ang halaga ng financial aid na kanilang matatanggap. Sila pwede ginaalaw ra gyud nato sila magstay diri hanggat kaya na gyud nilang mubangon. Pero definitely we will not encourage long stay. Kaya this is risgo kaayo sa health na sila madawa 20, 15, 10 and 5K depending on the extent of damage. Bagaman hindi ito ang unang beses na nakaranas ng sunog ang mga residente sa naturang barangay, hindi sila bukas sa posibleng relokasyon, lalo't dito na nakaugat ang kanilang araw-araw na pamumuhay at kabuhayan. Wala mong pailain ma'am kapadulngan namo, diri ra mong gyud kay kumbaga lumad na magyud mi sa Davao. Mo lisod na mo i-give up ang Davao ma'am. Muhulat lang mi og kung sa may mangno sa kuan kung sa mga ayud ang mga dawato namo. Siguro ma'am, dili po ko ka istorya nga mobalhin pud mi sa lain kay syempre diha naman jud mi na sa diha nga lugar nga matukuran na naman jud mi jud dinha nga nakaugat na jud siya diha ma'am ba nga mga trabahante na amang gud diri good. Na jud diri ang mga negosyo, mga trabaho, ana ba?
dili po sila musugot po siguro nga naapod sila sa layo. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, napansin nyo ba yung mga guhit sa gilid ng barya? Alam nyo po ba, hindi lang po yan basta guhit, kundi meron pong malalim na dahilan kung bakit may mga guhit ang gilid ng ating mga barya. Noong unang panahon, ang pera gawa sa tunay na ginto o pilak. Ang problema, may mga manloloko. Kikiskisin nila ang gilid ng coin para makuha ang konting precious metal at ibabalik sa sirkulasyon yung mas magaan na coin. Dito pumapasok ang solusyon. Nilagyan ng ridges o guhit sa gilid ng coins. Kapag nawala o nabawasan ng guhit, ibig sabihin may nandaya. Parang built-in anti-cheating device ng sinaunang pera. Ngayon, kahit hindi na totoong ginto ang coins, tuloy pa rin ang tradisyon. Bukod sa anti-counterfeit, mas madali ring mahawakan at makilala ang coins, lalo na para sa visually impaired. Kaya pala hindi pwedeng smooth lang ang barya. Maliit na detalye pero malaking silbi laban sa dayaan. Kaya next time, nahahawak ka ng barya at makita mo ang mga guhit, tandaan mo na parte yan ng kasaysayan ng ating mga salapi at proteksyon sa pandaraya. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayon pong araw na Biyernes. Salamat po at shoutout kina Doris Katabay, Leo Rosa Acuna at Arnold Pamit. Kaya din kay Rick Bernal, Anderson Magat at Gelvol Andrade. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 17:10 na nagsasabi, Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!